umaga sa lahat ng miyembro ng Soul of Beauty Christian Church at sa lahat ng ating mga kapatid, mga bisita na galing pa ng outer space yan. Sa Manila, pagod na pagod pa po sila, kaya medyo pero sila pa rin ang nauna dito. Salamat sa Panginoon. Sa ating mga announcements, nagpapatuloy ang ating membership class. Meron tayong 3 na nag-take ng membership class ngayon. Every Wednesday from 8 a.m. to 10 a.m. Tapos sa ating doctrinal Bible study, di pa tayo nakakapag-resume mula nung tayo tumigil. Anyway, next week, maybe, ginagawa namin ang aming doctrinal Bible study dito every first and third Friday of the month. At kami ay nasa 5 solas, 1 gospel na aklat. So, pinag-aaralan namin ang 5 solas. At kami nasa chapter 9 na sa Grace, Sola Gratia. At ano ba ngayon? Ang petsa ngayon? February 8. Third Friday na siguro tayo makapag-start. Ang ating paglabas, corporate evangelism sa lahat ng membro. Corporate evangelism namin is every Wednesday from 3 p.m. onwards. Gusto naman sumama kina Brother Joshua at Sister Marks. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, doon na sila nakatira sa labas. So, sa mga gustong sumama, ini-encourage namin kayo na sumama sa ating hindi lang sa ating corporate worship, but kahit nasa pag-alis ng ating mga kapatid na sina Joshua at March. So sa plaza, lagi ang ating pinupuntahan. Doon tayo nag-evangelize. Ano pa? Ang ating anniversary is final na ang date, April 5. That will be first Sunday of the month of April. And i-invite namin kayo muli mga taga Manila, mga kabalik kayo sa aming payak at simple na pag-celebrate ng kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. And happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday sa buwan ng March. February pa ba? Sa March, meron tayo. Marami. So, happy birthday sa inyo. At nagpapasalamat din tayo sa Panginoon na naging successful ang dedication and birthday celebration ng ating munting prinsesa, si Selena. And by the way, happy wedding anniversary sa ating kapatid, Brother Jericho, Pastor Jericho, and Mrs. Jerica. Sorry po. Happy wedding anniversary sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoong Kristo. At ano ba? Muli, meron tayong sa mga miyembro, may mga basurahan tayo doon. Meron po hindi nabubulog, kasama ko na ito sa announcement. Tulungan natin ang church sa disposal ng ating mga wastes. Actually, ang start po namin dito, nag-start po kami 8:30. Sabi ni Brother Joshua kanina, assembly time daw yun. 8:30 ang start talaga 9. But actually, 8:30 talaga kami nag-start. Nabago lang, dahan-dahan, naging 8:45, 8:50, 8:59, 9. So, 9 tayo mag-start. Hanggang sawa na kami dito. So, yun po yung
kaugalian ng SFCC, nakagawian ng SFCC. Whole day po yung aming celebration ng Lord's Day. So, sa lahat ng gustong magpaiwan, mamaya dito po manananghalian at patuloy po ang ating fellowship hanggang mamayang hapon sa mga gustong magpaiwan. So siguro yun na lang po. At muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome po sa Sola PD Christian Church. Mga taga Manila, mga kapatid, mga taga Manila, salamat po sa inyong pagkikisa sa amin sa pinakapayak na lugar na siguro nadatnan ninyo sa inyong tanong buhay ninyo. So, I'm inviting everyone to please stand para po maumpisa natin ang ating worship. Robert, kami po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong paanan sa umagang ito. Panginoon, muli kami ay lumuluhod at imuyo po sa inyong harapan. Tingnan po ninyo, Panginoon, ang aming mga puso, saliksikin po ninyo ito. At kung meron po kayong makitang dumi, mga pagkukulang, mga kamalian, kasalanan na nakaluklok sa aming mga puso, Panginoon, ilibig po ninyo ito sa amin. Naway linisin niyo po kami at patawarin. Gawin kaming karapat-dapat sa aming pagharap sa inyo sa umagang ito at sa lahat ng oras ng aming buhay. Salamat po sa inyong salita na tunay na maaasahan, tapat, mapagkakatiwalaan. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na inyo'y pinagkaloob sa amin. Salamat sa pagkakataon na ito, oras na ito, na kami po ay binigyan niyo ng pribilehiyo masamba kayo, maipataas kayo, madakila, mapapurihan at mapasalamatan kayo. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang may lalang, may gawa, may akda ng lahat. Kahit po ang aming pagparito, ay hindi po sa aming sariling kalakasan, o hindi po namin niloob, kundi ikaw po, Panginoon, ang siyang may kagustuhan ng lahat ng ito. Salamat po sa napakasaganang biyaya. Salamat, Panginoon, na kayo'y magiging kasama namin sa buong ang pagsamba sa inyo, oras ng aming pagsamba sa inyo sa araw na ito, at sa lahat ng oras ng aming buhay. Madakil at mapapurihan namin kay Panginoon ng buong buo, aming kalakasan, puso, isipan, at kaluluwa. Ikaw po ang sentro ng aming pagsamba. Ikaw ang sentro ng aming buhay. Sentro ng aming pamilya. Sentro ng aming kagalakan. Ikaw po ang sentro ng lahat-lahat sa amin. Dahil ikaw po ang Diyos na tunay na dapat magpurihan at pasalamatan. Uli, Panginoon, maging malaki ka sa aming kalagitnaan sa umaga nito. Salamat po muli. Ito po ang aming nihiling, itinadalangin ang pagpapakubaba sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa po natin ang ating mga Biblia sa Salmo. Psalms 111. Salitan po tayo sa pagbabasa. Ako po sa verse 1, kaya susunod. So on and so forth. At sa last verse, basahin po natin na malakas sabay-sabay. Psalm 111, verse 1. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation. Great are the works of Yahweh. They are sought by all who delight in them. Full of splendor and majesty is His work, and His righteousness endures forever. He has caused His wondrous works to be remembered. The Lord is gracious and merciful.
He provides food for those who fear Him. He remembers His covenant forever. He has declared to His people the power of His words in giving them an inheritance of the nations. The works of His hands are faithful and just. All His precepts are trustworthy. They are upheld forever and ever. They are done in truth and uprightness. He sent redemption to His people. He has commanded His covenant forever. Holy and awesome is His name. Together, The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. Good insights belong to have a all good who understanding. His commands. His praise endures forever. God bless the reading of His word. Let's now prepare our hearts for our songs, hymns, and praises to the Lord. Awitan po natin ang Panginoon ng buong puso at kalakasan. I-declare po natin ang Kanyang kabutihan at naway marinig ang ating boses, ating pag-upuri sa Kanya. The Word of God says in Colossians chapter 1, verse 16 to 17, that all things were created through Him and for Him, and in Him all things hold together. Ipinapahayag ni Apostol Pablo ang hindi natutinag na katotohanan patungkol sa supremacy ni Kristo, na si Jesus ay Creator, Owner, Life-Giver, and Sustainer of all things. Lahat ng bagay sa langit man o sa lupa, visible and invisible, was created through Him and for Him. Kaya naman, as we begin our worship sa umagang ito, we will be reminded as we sing our first song, Across the Lands, just like the words of the Apostle Paul, that Jesus, our God, is the Creator, Sustainer, and Ruler over all His creation. We will also be reminded that the God who reigns across the lands is the same God who seeks us, saves us, and who is at work within us. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So mga kapatid, as we sing together as His church, let us behold the beauty and proclaim the greatness of our God and prepare our hearts to fully trust His unlimited work in us. Awitin po natin ang ating unang kanta, Across the Lands. Word of God the Father, from before the world began, every star in every planet has been fashioned by your hand. All creation holds together by the power of your voice. Let the skies declare your glory, let the land and seas rejoice. You're the author of creation, you're the Lord of every man, and your cry of love rings out across the land. Verse 2. Yet you left the gates of angels, came to seek and save the lost, and exchanged the joy of heaven for the anguish of thy cross. With a prayer you fed the hungry, with a word you stilled the sea. Yet how silently you suffered, that the guilty may go free. You're the author of creation, you're the Lord of every man, and your cry of love rings out across the land. Amen. With a shout you rose victorious, resting victory
ascended into heaven, leading captives in your way. Now you stand before the Father, interceding for your own. From each tribe and tongue and nation, you are leading sinners home. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. Amen. Yes, Lord. Indeed, you're the author of creation. You are the Lord of every man. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Church, our true worth is not found in our achievements, accomplishments, or successes in life, but in knowing Christ and Christ only. Awitin po natin ang ating pangalawang kanta, My Word is Not in What I Do. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My word is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flowers we fade and die, fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom fleeting light, but I will boast in knowing Christ at the cross. I rejoice in my Redeemer. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. To wonders here that I confess, my word and my unworthiness. Yes, Lord. My value fixed, my ransom Yes, church, let us sing. at the cross. I rejoice in my Redeemer,
Alam natin na ang ating Diyos ay soberano at hindi kailanman nagbabago. He is the eternal King who rules and reigns forever. At dahil ito ang katotohanan, then surely His power in our personal lives cannot be limited and it can be fully trusted. May we always continue to declare and proclaim that all power and all glory comes and belongs to Him. May we trust in this Ancient of Days. Let's sing our last song, Ancient of Days. Though the nations rage, kingdoms rise and fall, there is still one King reigning over all. So I will not fear, for His truth remains, that my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. Though the dread of night overwhelms my soul, He is here with me. I am not alone. Oh, His love is sure, and He knows my name. For my God is the Ancient of Days. None above Him. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. Verse 2. Though I may not see what the future brings, I will watch and wait for the Savior King. Then my joy complete, standing face to face in the presence of the Ancient of Days. None above Him. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. For my God is the Ancient of Days.
Lord, we praise you for who you are and for the work you continue to do in our hearts. Nawa, Panginoon, ang mga katotohanan na aming kinanta ay manatili sa amin. Patuloy na baguhin kami at magtulak palagi sa amin to live for your own glory. Palakasin po ninyo ang aming pananampalataya. Panatilihin niyo po kaming maging mapagkumbaba at patuloy kayong kumilos sa buhay namin, that we may also be able to walk in obedience to your word. In Christ's name we pray. Amen. Tayo po ay maupo na. If you have your Bible, please open it in 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Basahin ko ng ating pagbibigay. Wala pong porsyento sinasaad ang salita ng Diyos. Sabi niya nga dito sa verse 5, sabi ni Paul sa lahat ng mananampalataya sa Corinto, sabi sa verse 5, so I thought it necessary to urge the brothers to go on ahead to you and arrange in advance for the gift you have promised, so that it may be ready as a willing gift, not as an exaction. What's purpose? Bakit kailangan willing gift? Sabi niya sa verse 6, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So giving is from a cheerful heart. Hindi po tayo nagbibigay na walang galak sa ating puso. No? Kundi nagbibigay tayo dahil ito yung sinasabi ng ating puso. Ito yung gusto ng ating puso. Hindi tayo napipilitan. Maraming nagbibigay, napipilitan. Kasi may command sa kanila na ganito ibigay nyo, ganyan. Ano? So, sa atin, ang ating pagbibigay, kusang loob, but in proportion sa kung paano tayo binubuhay ng ating Panginoon Diyos. So, mga kapatid, ito po yung basihan ng ating pagbibigay, cheerful giving. Let's pray for our offering. Muli, Panginoon, nais ka namin pasalamatan dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin. Wala po kaming kayang gawin, O God. Kung mayroon man kaming ibinibigay, minsan kami po ay, o madalas kami po ay disgusto sa aming pagbibigay. Ngunit salamat na ipinakita nyo sa amin ang katotohanan. Binago kami ng katotohanan ito. Nalaman namin na ang aming buhay, ang aming kalakasan, ang aming resources, ang aming oras, lahat ng ito ay nanggaling sa inyo. Kaya ano ang maipagmamalaki namin sa inyo, Panginoon? At ano ang madadala namin sa inyo na hindi galing sa inyo? Lahat ay nagmula sa inyo. Kaya wala kami may pagmamalaki. Kung kami man ay may madadala ngayon sa inyong paanan,
ito ay nagmula pa rin sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng aming pagtupad, ang aming paggawa, ang aming pag-obey sa aming pagbibigay ay nagmumula sa aming mga puso, pusong inyong binago, pusong tunay na kumikilala sa inyo as the source of everything, the fountain of everything, our Jehovah Jireh. Pagpalain niyo po ang aming pagbibigay sa umagang ito, ay tunay na maging karapat-dapat at tunay na magbibigay ng kapurihan at kadakilaan sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat. Ito po ang aking samit na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let us now bring our offering. Nanyaya ko kung lahat na tumayo. Hawakan po natin ang ating mga Biblia. At ipataas ito. Sabay-sabay natin bigkasin ang ating Bible pledge. Ito ang aking Biblia. Naniniwala ako na ito ay salita ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Mamahalin ko at susundin ko ang mga ipinag-uutos dito. Sisikapin kong mamuhay sa katotohanan ito at hindi gagawin ang mga ipinagbabawal nito. Para sa aking tunay na kagalakan, sa tulong ng banal na Espiritu, tungo sa paglalahad ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, upang maluwalhati ang aking Diyos. Amen. Manatili lang po tayo nakatayo para po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Request again everyone to please open their Bibles at atin pong sabay na basahin ang John chapter 14 verse 1 to 14. Susubayan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos silently while I read this audibly. John chapter 14 verse 1 to 14. Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And you know the way where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How do we know? Or how do we know the way? Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. If you have come to know me, you will know my Father also. From now on, you know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said to him, Have I been with you all so long, and have you not come to know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak from myself, but the Father abiding in me does his works.
Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Otherwise, believe because of the works themselves. Truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these, he will do because I go to the Father. Whatever you ask in my name, this will I do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do. Nalangin po tayo. Dakilang Diyos na nasa langit, na nagmamayari ng lahat ng bagay, pati ang aming mga buhay. Lord, kami nagpapasalamat unang-una sa lahat dahil binuhay niyo pa kami ngayon. Hindi po namin hawak ang aming mga sarili. Kayo po ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay at nagbigay ng buhay. Kaya po ng aming inamit kanina, you are the sustainer of all things. You are the life giver, the owner and creator of this universe. Papasalamat kami, Panginoon, na ngayong araw na to, binigyan niyo kami ng pagkakataon ulit na magkaisa at magkaroon ng panahon sa aming pagsimpa sa inyo. Panginoon, napakabuti niyo po dahil sa bawat araw na amin pong nararanasan sa inyo, ay lagi po namin natatanggap, nararanasan, at nararamdaman ang inyong kabutihan sa amin. Panginoon, nawa sa aming nabasa ngayon sa inyong salita, naway isa itong magbigay ng reminder for us that we are no longer enslaved of our sin. Isa itong patunay na kami ay tunay ninyong mga iniligtas dahil, Panginoon, makilala ka namin at inyong pinakilala ang inyong sarili sa amin. And so, Lord, hindi na po namin pinakailangan pang tanungin ang aming mga sarili kung tunay ba namin kilala ang Diyos. Dahil, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, makilala ka po namin. At ngayon, Panginoon, kami ay nagkakaisa bilang iglesia, katawan ni Kristo, upang sambahin kayo, hindi lamang awitan kayo, kundi upang pakinggan ang inyong salita, to sanctify us, to edify one another, to do this one another thing na inyo pong ikinalulugod, na inyo pong gustong makita sa inyong mga anak. Panginoon, nananalangin po ako na sa patuloy po namin pakikinig ng inyong salita, na hindi lamang ito maging meaningless or useless sa amin. Pagkus, ito'y magbigay ng pagbabago, that you may continue to sanctify us day by day as the Holy Spirit lives in us. Lord, we know that you are the one who controls and you are the one who saves us. So Lord, makakaasa po kami na every elect that you saved ay hindi po, Panginoon, hindi po mananatili sa kanyang lumang buhay at patuloy pong babaguhin at babaguhin till the end hanggang pong sa pagtapos ng araw na inyo pong ibinigay sa amin. Panginoon, nawa sa araw na to, hindi lang po sa araw na to, but every day in our lives, but especially every Lord's Day, today, may maibigay namin ang aming buong isip, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, na nakafocus, nakasentro sa Ebanghelyo, sa inyong salita, nang sa gayon, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming paghihiwalay, baon-baon namin parati ang inyong salita. Oh Lord, wala po kami maaasahan sa aming mga sarili, kundi sa pamamagitan lamang ng inyong grasya. So Lord, we beg you that you may continue to mold our character, and that you may change our attitude every time, Lord, we face our day. Because Lord, even our ties, hindi ko namin kayang sintasin, even ang aming mga sapatos without your grace. So Lord, we need your grace every day. We need your grace. And Lord, as we hear your word today, I pray that you may bless
those who hear it, and those who live it, who live by it. Lord, nananalangin po ako na patuloy niyo pong pagpalain at patuloy niyong gamitin ang Sola Fide Christian Church. Every members and every people who will attend to this church, and even those churches na faithful at patuloy na ipinapahayag ang inyong salita faithfully and boldly. Naway, i-bless mo po ito sila. I-bless mo din po at gamitin niyo po lalo para sa inyong kaluwalhatian. At sa gayon, sa inyong pagbabalik, ay hindi po kami nagkulang at hindi po kami parang mga kagaya ng mga lost sinners na hindi alam kung anong gagawin. You prepared us for this. You prepared us for this. To do good works, especially to our brothers and sisters. O Lord, may you be glorified. And may we bless your name. And this we pray in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong maupo. Muli, isang mapagpalang umaga, mga kapatid, kay Kristo. At ang aking kagalakan na kayo makasama sa aming pagsamba sa umagang ito ay tunay na nag-uumapaw at kami nagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Tayo may pagsumandali na mag-break sa ating book series sa Romans. At ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay nasa book of Ephesians. Isang napakagandang mensahe sa ating lahat na umaasa kay Kristo na ating Panginoon. Ephesians chapter 3, verse 20 and 21, babasahin ko po muna sa English Standard Version. Mamaya pwede po natin balik-balikan sa Tagalog. Sabi po rito, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. May the Lord add more blessings to the reading of His Word. Tapos na. Nasaan ba? Solid yun eh. Sa Tagalog, ang sabi rito sa Magandang Balita, Biblia, sa Kanya, na makakagawa ng higit kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi at pakailanman. Amen. Napakalaking tulong kapag meron tayong sasakyan, kita po yung sasakyan. Kung meron tayong sasakyan, malaking tulong sa sa ating buhay, tama? Agree ba kayo kapag sinabi kong malaki ang tulong niya sa ating mga pagbiyahe, kahit na motor lang, yung aking motor lang, kasi nakakatipid ako sa budget, sa pera, pamasahe. Sa laki ng pamasahe, ngayon, sa mahal ng pamasahe, isang malaking bagay, isang malaking tulong ang magkaroon ng sasakyan. Ngunit ano kaya gagawin natin kahit na may sasakyan tayo, hindi naman tayo marunong magmaneho? O kaya kahit na may sasakyan tayo, hindi naman natin ginagamit. Pwede ba yan? Pwede, maraming ganun.
mga sasakyan na hindi ginagamit, or marami kang pera, sa pera na lang, mas maganda pakinggan. Marami kang pera pero di mo naman ginagastos o ginagamit sa buhay mo. Kung nasa Borongan pa lang kami, Eastern Samar, Borongan Eastern Samar, nasa charismatic na grupo pa kami noon. Pero kami kasama na yung kanyang tatay isang veterano noong World War II. Ngayon, meron siyang pension. Nag-pension siya, malaking pera niya. Pero napakatipid. Halos tinitiis yung kanyang sarili, hindi kumakain ng masasarap kahit na marami siyang pera. Pati yung kanyang mga anak hindi makahiram sa kanya, sa kanyang sobrang tipid. So nung mamatay siya, yung mga anak, siyempre alam nila may malaking pera yung kanilang tatay. Sabi ng mga anak, saan kaya itinago ni tatay yung pera? Pera niya. Hanggang sa natagpuan nila ito na nasa yung paa ng kanyang papag na kawayan. Doon niya siniksik yung kanyang pensyon. Tapos yung kanyang inuulam nung siya nabubuhay, gulay. Laging gulay. So yung kanyang pera, inipon hanggang sa siya ay namatay. At nung buksan nila yung kawayan na papag, nakita nila yung napakaraming pera na binubukbuk na. At hindi na siyempre pwedeng gamitin. Hindi na tanggapin. Ayaw na tanggapin ng mga tindahan. Kasi luma na eh. Isipin niyo pa ng hapon, hindi naman siguro. So, meaning, nagtipid siya para sa sarili niya kahit na meron siyang pera. At meron isang kwento ng isang tao, this is also a real true story, noong mga 1800s yata yun, na namatay dahil sa gutom, although milyonaryo siya. Namatay sa gutom. Ewan ko kung nabalitaan niyo ito. So yun yung sitwasyon. Maraming mga nagtitipid hanggang sa kamatayan, hindi ayaw kumain. Ngunit marami namang pera. Ganon din naman, pwedeng marami tayong alam sa salita ng Diyos, mga doktrina, pangako ng salita ng Diyos, yung mga babala, alam natin, ngunit hindi naman natin isinasabuhay. Hindi natin isinasabuhay ang katotohanan nito. Kaya ano ang silbi? Wala. Di ba? Katulad ng pera na binubukbok at hindi natanggapin, wala ng silbi. Dito sa Book of Ephesians, sa mga unang chapters, sinabi na ni Pablo sa mga believers in Ephesus kung sino sila kay Kristo. Sinabi niya na from chapter 1 to chapter 3. Ano ang kanilang mga spiritual blessings at inheritance in Christ Jesus. Yung mga unlimited resources na meron ng mga believers in Christ. He chose us and predestined us, adopted us, redeemed us, saved us, sealed us with the Holy Spirit, made us alive in Christ, raised us up, seated us with Him in the heavenly places. And we now have an access in one Spirit to the Father through faith in Christ Jesus. Those are the spiritual blessings and inheritance na meron tayo. Pinagkaloob ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya sabi ni Pablo, heto ka na. Yan, heto ka na. Bago ka na. Dahil sa pagmamahal sa iyo ng Diyos. Niligtas ka ni Kristo. Kahit hindi ka karapat-dapat, dahil ikaw ay makasalanan, at ikaw ay patay dahil sa iyong mga kasalanan. Binuhay ka niya dahil sa kanyang napakasaganang awa at biyaya kay Kristo Jesus.
At bago mag-transition si Pablo sa chapter 4, kung titignan natin, chapters 1, 2, and 3, ito yung gospel sharing ni Paul. Yung ipinakilala kung ano ang tao sa harapan ng isang banal na Diyos at kung sino ang Diyos para sa Kanya. At dito sa chapter 4, magsisimula yung application. So chapters 1, 2, and 3 is the translation. Chapters 4, 5, and 6, ito yung application sa buhay ng isang binago. Sa isang binagong buhay. Sa isang bagong buhay na natanggap mula kay Kristo. At siya ay nananalangin, si Pablo ay nananalangin para sa mga mananampalataya dito sa Ephesus. Ganito yung kanyang prayer. Gusto ko basahin sa Tagalog. Verses 14 to 19. Ginagamit natin ito sa benediction. Nasabi rito, dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya kayo. Ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos, ibig sabihin sa lahat ng mananampalataya, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. Yun yung gusto niya ipaabot ninyo kanyang prayer. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. Limitadong pag-iisip. At sa gayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Yun yung kanyang prayer sa mga believers in Ephesus at sa atin ngayon. Mababasa natin ito. Pinagpipray niya sa Ama ang mga mananampalataya na palakasin ng Diyos ang kanilang mga buhay espiritual sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At manatili si Kristo sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Kanya, upang ang lahat ng kanilang gagawin ay naaayon sa pag-ibig sa Diyos. Nakaangkla ang lahat ng gagawin ng isang mananampalataya sa pag-ibig sa Diyos. Maunawaan nila kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ang kanyang prayer sa verse 14 to 19 ay para din sa atin. At tinapos niya ang kanyang prayer sa isang doxology. Ano yung doxology? Marami nakakaalam dito ngayon dahil alam ko mga pastors ito. So, doxology ay isang short hymn na inaawit bilang bahagi ng pagsamba. Isang pagpupuri. Maikling pagpupuri. Maikling awitin ng pagpupuri. Nagmula ito sa salitang doxa, nang ibig sabihin ay glory, splendor, or grandeur. At logos, nang ibig sabihin ay word o speaking. Doxa and logos. Doxology. Ang sabi ni Paul, titignan natin sa verse 20, sa Kanya, sa English, to Him. Kanino siya nagpupuri? Kanino nagpupuri si Pablo? Of course, sa Diyos Ama na sumasagot sa mga panalangin ng kanyang mga anak.
Nananalangin si Pablo sa Diyos na buhay, sa Diyos na nakakarinig sa mga hinaing ng kanyang mga anak, at hindi vain prayer ang ginagawa ni Paul dito. Kilala niya sino ang Diyos. Alam niyang ang Diyos ang katotohanan. At dito sa verses 20 to 21, nagpahayag siya ng dalawang katotohanan. Dalawang katotohanan patungkol sa Diyos na sumasagot ng mga panalangin or prayers ng kanyang mga anak. Unang katotohanan, sabi ni Pablo, to Him who is able. That's the first truth. God is able. Siya ay makakagawa ayon sa Tagalog. Makakagawa ng lahat ng bagay. Kaya niyang tugunan yung prayers mo. Kahit yung pinakamalaking request mo. Why? Because God is able. Wala nang question doon. Wala na tayong dapat itanong doon. Kung sinabi ni Paul, to Him who is able, to even your biggest requests and concerns in life, pwede niyang ibigay. Pwede niyang ipagkaloob. Pwede niyang gawin. Pwede niyang sagutin. Ang Diyos ay able. And able, in Greek, is dunamai. Isang verb, isang action word. Nang ibig sabihin, to have power or force. Kaya marami ang nagsasabi na Holy Spirit is a force daw. He is a power. They don't believe that the Holy Spirit is a person. Dunamai meaning to have power or force. Napakagandang pagpapahayag sa nature ng Diyos, ng kanyang power, ng kanyang pagka-Diyos. Kinikilala ni Pablo dito ang Diyos bilang isang omnipotent God at sovereign God. Nung sinabi niyang to Him who is able, sinasabi ni Paul, this God is the all-powerful God. And this God is sovereign above all. In Genesis chapter 18 verse 14, sabi ni Yahweh, is anything too hard for me? Yung tanong niya, meron bang mahirap para sa akin? Si Yahweh ang nagtatanong dito. At sa Job 42 verse 2, si Job nagsasabi, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Jeremiah 32 verse 27, God said, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Again, isang tanong. Meron ba? Rhetorical question. Luke 18:27, Jesus said, what is impossible with man is possible with God. All things are possible with God. Ang Diyos ay able. Gaano ka-able ang Diyos? I would say He is limitless. Sabi ni Pablo, now to Him who is able to do far more abundantly. Far more abundantly. Abundantly meaning, diba, ang synonym ng abundantly is exceedingly. Or sa ibang version, ang gamit nila is exceeding. Or above. Or more than. Or beyond. Kaya niyang gawin anuman ang kanyang nais gawin at ito'y matutupad na naaayon sa kanyang mga intentions. Matutupad ang gusto niyang gawin
At matutupad yun ng naaayon sa kanyang mga intentions. Jude 24 says, "Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless." God is powerful. God is able. Hindi siya imaginary or vague, but very clear and exceedingly. Ganyan siya ka-able. He has a real power. At ano ang kanyang kayang gawin ng Diyos? Ano ang kaya niyang gawin? Ang lahat ng ating mga kahilingan. All that we ask. Sabi niya sa ating words. God is able to do far more abundantly than all that we ask. Sabi ni Paul. Kung all, o lahat ng ating ihilingin, ibig sabihin pati yung pinaka malalaking requests natin. Kaya niya ibigay. Patulitin ko, kasi parang tunog prosperity, no? Napatango si si Brother Nico Ulitin ko lang. According to His intentions, not ours. Para hindi tayo maging prosperity gospel preacher dito. Okay? He is willing to do what His children ask in prayer. Matthew chapter 7 verse 7. Sabi ni Jesus, "Ask and it shall be given to you. Knock, seek and you will find, and knock and the door will be opened." Kaya able ang Diyos na gawin ang mga hinihiling ng kanyang mga anak. Maaaring maitanong natin, paano naman yung hindi ko hinihiling? Or yung nasa isip ko lang, or yung nasa puso ko. Katulad ng aking mga challenges in life. Yung aking mga burdens. Yung aking fears, troubles, na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Paano naman yun? Sabi mo kanina, Pastor, yung lahat ng ating hihilingin, lahat yung sinasabi. Paano yung hindi nasasabi? Meron ba tayong request na dito lang? Halimbawa, yung ating puso ay natatakot. Merong fear. Di ba, sa midweek namin kasi nasa prayer din kami. At yung ating prayer ay hindi lang doon sa mga inuusal o yung mga sinasabi, kundi pati yung ating isipan at puso ay napupuno. Napupuno. Ng alin? May pumupuno sa ating puso at yun ay nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, pati ang ating puso. So, mayroong mga prayer requests and concerns na nasa puso natin, hindi kayang bigkasin ng mga salita. Paano naman yan? Paul. Sabi ni Pablo, God is able to do far more abundantly all that you ask and sunod. Think. All that you think. He's able. The first one, all that you ask, He is able to give you because He is an omnipotent God. Here, to all that you think, He is also able. Why? Dahil siya ay omniscient God. Alam niya. Nakikita niya. Before pa tayo humingi, alam niya na. That is the God that we serve. He knows everything. God is able to do far more abundantly all that you think. Hindi lamang pala yung mga hinihiling ng kanyang mga anak ang kaya niyang gawin, kundi pati yung mga iniisip din ng kanyang mga anak. Kung gaano siya ka-powerful na gawin mga kahilingan na bibigkas, ganun din ka-powerful niya magagawa pati yung mga di mabigkas na mga burdens natin. Bakit? Dahil hindi lang siya omnipotent, He is also omniscient God. Siya ang Diyos na nakakagawa ng lahat at siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Kaya sabi ng salmista, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Desires of your heart. Psalm 37 verse 4.
Ang Diyos na makapangyarihan lamang nakakakita at nakakaalam ng laman ng ating puso. Kaya kaya ng Diyos na gawin ang mga hinihiling natin o ang mga dinidesire natin. Walang kahit na anong burden ang hindi kaya ng Diyos. Walang kahit na anong pinto ang hindi niya kayang tagusin o buksan. Pero may posible sa Diyos, si Kristo sa kanyang resurrection. Diba? Ang mga disciples ay nagkakatipon sa isang kwarto na sarado. Bakit? Dahil sila ay takot. Noong time na yun, wala na tayong Savior. Wala na magsisave sa atin ito. Uhulihin na tayo. And then, biglang pumasok ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya kayang pigilan ng kahit na ano. No? Walang kahit na anong pinto na hindi niya kayang buksan, gaano man yan kakapal. Walang kahit na sino o anong kalaban ang hindi niya natatalo. Walang kahit na anong needs ang hindi niya kayang i-meet. Walang kahit na anong problema na hindi niya masusolve. O kahit na anong sakit na hindi niya mapapagaling. Pastor, parang health and health talaga yan sa iyo ba? Hindi. Totoo. Because our God is able to do everything. Sa lahat ng ating hinihiling at sa lahat ng ating dinidesire. Kahit na kasalanan. Walang kahit na anong kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Tama? Wala. Kahit yung heinous crime na nagawa natin, kung meron man, ay kayang patawarin ng Diyos. Kahit na yung kriminal, nakatabi ng Panginoong Jesucristo, kriminal yun. Minsan kasi pagkakaintindi natin sa kriminal, lalo na yung nakasabay na ipinako ni Kristo, alam niyo po, yung pagiging kriminal nun talagang grabe. Pero napatawad pa rin niya. Napatawad pa rin ng Diyos. God is able to do far more abundantly all that we ask or think. Kaya karapat-dapat siya sa ating buong pagtitiwala, buong pagsunod, buong pagmamahal, at buong buhay. He is worthy. Ano man na maging kabayaran ng ating pagsunod kay Kristo, yung hirap, yung sakit, yung kawalan, or kahit na kamatayan. God is very much able to give us more than all of that. Kahit buhay, kaya niya ibigay. At buhay na walang hanggan. He is the God who is exceedingly, abundantly, infinitely at work in our lives. Hindi lang yan. Anong kasunod ng mga salita ni Pablo? Sabi niya, according to the power at work within us. According to the power at work within us. Ang word na able, dunamay, sabi ko niya, is to have power, di ba? So yung power to do far more exceedingly sa lahat ng ating hinihiling or dinidesire ay nakakulit dito sa power that is at work within us. May connection. Yung able, yung word na able, dinefine natin kanina, dunamay, to have power. At dito sa power that is at work within us. This is connected with each other. And this time, dito sa power that is at work within us, ang pagkakagamit dito, or ang Greek word dito, dunamis. Ito ay nasa noun. Kanina, yung dunamai is a verb.
Noun, nang ibig sabihin, mismo ay ang banal na espiritu na naninirahan sa isang mananampalataya, Kristo. Ang Diyos na able ay mismo ang makapangyarihang Diyos na naninirahan at siyang kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya. At ito ay isang napakagandang balita. This is good news. Why? Bakit naging good news? Because we are weak. And He is strong. So this is good news, brothers and sisters. Ang power na ito ay available to resist temptations. Power upang makapamuhay ng may kabanalan at may pagsunod. Holiness and obedience. Power in order for us to serve faithfully, witness boldly, meron tayo doon sa ating and even to suffer joyfully. Pastor, pwede ba huwag na kasama yung suffering? Hindi pwede. Kasama ito. Even suffering is at work within us, but He is able, more than able. And He is powerful. He that is in us, at work within us. Nung nag-trust ka kay Jesus Christ as your Savior and Lord, kaagad na nanirahan ang banal na Espiritu sa iyong puso permanently and completely. Tama? Siya ay nasa atin na upang tayo bigyan ng lakas na mapagtagumpayan ang tukso at masunod ang kalooban ng Diyos. That's power. It's power. Dinamis. Ganito mag-provide ang Diyos para sa kanyang mga anak. Sapat. Because hindi lang out of the power at work within us, kundi according to the power at work within us. Anong ibig sabihin ng according to the power at work within us? Pag sinabi nating out of muna, parang kulang. Pag sinabi nating out of the power at work within us, parang kulang, hindi sapat. Hindi kumpleto. Pero kapag sinabi nating according to the power at work within us, sapat yun. In proportion. In proportion. Appropriate. Fitting. Yung power na yun. Pero kapag yun, as 2 Corinthians 9 verse 7 says, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Sa King James Version, sa giving, binasa natin kanina. Every man according as he purposeth in his heart, let him give. When we give in proportion, ito yung ibig sabihin dito ng power according o power at work. A power according at work within us. It is not power out of or out of the power at work within us. So sapat ang kanyang ipinagkakaloob sa atin. According to the power at work within us. Madalas, nabibigo tayo dito. Hindi natin magawa. Bakit? Mahina tayo. Parang hindi totoo sa atin na yung sinasabi ni Paul, according to the power at work within us. Parang wala naman. Alam nyo, nararanasan ko rin ito minsan. And I believe every Christian dumadaan sa mga ganitong mga pagkakataon ng kanyang buhay.
sa kanyang Christian journey. Naisip natin, parang hindi naman yata totoo itong power na to na ipinagkakaloob, binibigay ng Diyos sa atin. And I should say, okay lang yon kasi ang promise dito hindi yung pakiramdam, hindi naman feelings ang basihan, hindi yung pakiramdam mo na malakas ka. Mas mabuti pa nga yung lagi tayong mahina. No? Gusto niyo ba yun? Lagi tayong mahina? O parang mas gusto ko yun eh. Bakit? Kapag mahina tayo, yung dependence natin laging nasa Diyos. Kapag ka meron tayong pera, wala tayong dependence para tayong sino. Kapag ka malakas tayo, kaya natin gawin anong gusto natin gawin. Pero kapag ka mahina ka na, lagi ka na tumatawag sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Kaya nga si Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 ay nakiusap sa Diyos sa tanggalin niyo kanyang thorn of the flesh. Anong sagot ng Panginoon sa Kristo sa kanya? Sabi niya, my grace is sufficient for you. Sapat. Yung aking biyaya, sapat para sa iyo. For my power is made perfect in what? In strength? In weakness. My power is made perfect in weakness. So yun yung unang katotohanan about sa Diyos na sumasagot sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Ang Diyos ay able, kaya niyang gawin, kahit yung mga pinakamalalaki mong requests sa buhay. But again, according to His intentions and not ours. Pangalawa, sa verse 21, sabi niya, to Him be glory. Ang Diyos na makakagawa ng lahat sa buhay mo ay ang Diyos na karapat-dapat sa ating pinakamataas na pagsamba. Ito ang chief end of mankind. To glorify God. At may connection ng verse 20 sa 21. Kung mapapansin ninyo. Sa verse 20, sabi ni Pablo, to Him who is able, to Him who is powerful, to Him who is omnipotent, to Him who is omniscient. At dito sa verse 21, sabi niya, to Him be glory. To Him who is able, to Him who is powerful, to Him be the glory. Sa Kanya rin ang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang kagandahan ng Kanyang Espiritu. Hindi ito aesthetic. Uri material na kagandahan. Alam niyo yung kagandahan ng tao? Tignan mo yung katabi mo. Ganda ba? Siyempre, asawa mo eh. Lumilipas. Kumukupas. Ang ganda ng tao. Kaya nga sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 24, all flesh is like grass. All flesh is like grass. At ano nangyayari sa damo? Diba? Nalalanta. Tignan mo ngayon maganda. Maya-maya, lanta na. Wala nang ganda. Wala na siya'y kaanindot. Naintindihan niyo mga taga Manila? Wala na siyang ganda. Dili na siya nindot, tan-awon. Hindi na siya magandang tignan. Para naman, matuto kayo ng Bisaya. Pagdating nyo na Maynila, marunong na kayo mag-Bisaya. So, ang kaluwalhatian ng Diyos, yung kanyang kagandahan, ay hindi kagandahang material o hindi kagandahang lumilipas, hindi kagandahang kumukupas. Bakit? Kasi ang kagandahan nito ay nagmumula mismo sa kanyang karakter. God is glorious because God is God. God is God. Sa isang glorious God, ang lahat ng papuri, sabi ni Paul, at kaluwalhatian.
Ito ang response ng isang nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Malapit na kami matapos. Sensya na kayo sa aming bubong. Sa isang glorious God ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Dahil siya ay Diyos na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin or isipin. Psalm 115 verse 1 says, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness." To Him be the glory. Nakarutong. To Him be glory in the church. Nung pinabasa ko ito, sabi ko, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakasama ang church sa platform ng Diyos. At ang church ay isang platform para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Tinitingnan ng buong mundo ang church. Nagmamasid. Niligtas niya tayo sa kaparusahan ng ating mga kasalanan at ginawang kanyang mga anak. Tayo'y mga pinatawad at tayo'y patunay ng walang kupas na kabutihan at biyaya ng Diyos. Karapat-dapat siyang papurihan, dakilain, pasalamatan at luwalhatiin ng kanyang mga hinirang ng church, ng iglesia. To Him be glory in the church. Ano sunod? And in Christ Jesus. So, dalawang platforms ng kanyang glory. Church and in Christ Jesus. Hindi po natin sinasabi na kapantay ni Kristo ang church. Hindi po natin sinasabi yun. At hindi mangyayari yun. Nagpapaalala lamang po tayo dito na ang church ay ang katawan ni Kristo. At si Kristo ang ulo ng church. Siya ang ulo. Si Kristo ang shepherd. Tayo ang kanyang sheep. Si Kristo ang groom. Ang church ang bride. Si Kristo ay namatay sa cross, hindi lang para ayusin ang ating mga buhay o ang ating mga problema. Namatay siya sa cross to glorify His Father. John 12:27 to 28, Jesus said, "Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I have come to this hour. So, Father, glorify your name." Glorify your name. He died on the cross for the glory of His Father. For the glory of God. And God is glorified in the death of His Son. Kita niyo yung connection? Kita niyo yung trabaho ng Trinity dito? Kung paanong sila ay may iisang hangarin para sa iyo at para sa akin. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Purihin natin ang Diyos magpakailanman dahil sa Kanyang ginawa sa iglesia na na kay Kristo Jesus. Kala natin tapos na doon, parang tapos na no? Meron po 2 oras. Anong sunod? Sa mga salita?
Amen. Amen. Parang akala ko nga tapos na nung nag-pray siya, tapos nag-doxology, pero hindi pa pala. Alam niyo yung word na amen. Bakit tayo nag-amen or amen sa dulo ng mga prayers? Bakit? Ano ibig sabihin ng amen? Sa nakalakihan ko noon, amen, amen. Bless. Dito kasi Bisaya, yung bless. Amen, amen. Bless. Pero ano ibig sabihin ng amen? Ang word na amen. Ang ibig sabihin ng amen is so be it. Tama? So be it. Sabi ni Paul, so be it. Amen. Salamat sa Diyos, hindi sinabi ni Paul, I hope so. Nung nag-pray siya at nag-doxology, hindi yung dulo ng doxology niya or ng benediction niya or ng short hymn of praise niya sa Diyos, I hope so. Hindi niya sinabing God is able to do far more abundantly all that we ask or think according to the power at work within us. Hindi niya sinabi ng ganon. According to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. I hope so. Or maybe. Hindi niya sinabing maybe. Or hindi niya sinabing tignan natin. Let us see. Ano ang dulo ng kanyang prayer? So be it. Amen. So be it. Nag-pray siya. Inangkin niya ang kasagutan. Meron na akong koneksyon. Meron ka ng koneksyon. Meron kang inheritance. Meron kang mga spiritual blessings. Inihanda na sa iyo yun. Kapag ka humihiling ka at kapag ka iniisip mo, nagdi-desire ka, dapat ang tuldok mo doon is amen. Hindi yung parang nagdadalawang isip ka. Kasi walang kasiguruhan yun. Ang sabi niya, amen, siyang magaganap. Dahil siya ang alpha at ang omega. Siya ang simula at ang wakas. At siya ang katotohanan. Kaya kaya niya, magagawa niya, He is able, magagawa niya ibigay ang lahat ng ating hinihiling at iniisip o iisipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. At dahil kaya niya, sa kanya rin ang lahat ng kaluwalhatian. Kaluwalhatiang nanggagaling sa Diyos. Sa kanya rin ipinagkakaloob. Kaluwalhatiang makikita sa church at na kay Kristo rin. Sa kanya ibinabalik ang lahat-lahat. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita sa umagang ito. Muli ay pinaalalahanan ninyo kami na kayo ay able to do. Hindi lang whatever we ask, kundi pati whatever we think. Ang aming mga desires, ang aming mga challenges in life, and even our burdens, O God. We are able, according to the power at work within us. Thank you, Lord.
For you are the God, the all-powerful and all-knowing God na aming sinasamba, aming kinikilala, at aming pinagsisilbihan. Kaya lahat kaya mong gawin. Higit pa sa aming mahihilig at iisipin. Salamat po, Panginoong Hesus. Maluwalhati ka sa buong ang buhay sa aming mga pamilya dito sa church. Maluwalhati at mapasalamatan ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng nag-iisa namin tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. 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 Let us all stand. Let us all raise our hands toward heaven. Pataas po natin mga kamay. Tanggapin po natin ang pagpapala. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Everybody say, Amen and Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be. World without end. Amen. Amen. God bless us all.